What do you think about yung mga paid vloggers ng mga politiko? Kasi parang parang alam na rin ng mga tao 'di ba? So parang is it we just accept it in our culture, or what do you think can we Paano do nga about ba? it? Kasi nangyayari din yan sa unfortunately, nangyayari din siya, for example, sa mga journalists. Meron ding mga envelope journalism. Oo nga. So nandun na din sa kultura eh. So parang nag-extend na lang siya doon sa vloggers na side eh. Oo nga. Mahirap kumbaga, Pero kung let's say paano nga ba magandang ano diyan? pero kung let's say ano ng kumbaga i-reveal na lang ng For mga example, pero may stigma kasi. For example, sa SMNI, pwede ko to sabihin ng diretso kasi may congressional hearing, inamin niya. For example, si Jay Sonsa. Si Jay Sonsa is being paid by SMNI, according sa testimony niya, 1 million a month consultancy. Wow. Laki, di ba? Wow. Di ba? Pag nagsasalita siya, Sana all. pag pinagtatanggol niya yung mga sila Pastor, Kibuloy, at saka yung mga lahat ng mga kinakampihan ng SMNI, di ba? Tapos yung mga supporters nila, tatawagin yung on the other side na bayaran, pero ano ba yun ang tanong ko kapag ba mainstream, kunyari media company like SMNI, okay lang. Pero pag independent na vlogger na hindi connected sa company, pero he is being funded or supported by a politician, hindi na pwede. So yun ang medyo may mga tanong na na mga tanong na ganyan eh. Para kasi ang maski ako, kunyari, ako Vico, ako Isko, I was offered by, hindi lang din natin pangalanan, marami naman silang mga kalaban, pero basta nagka-offer din tayo para to go against dun sa mga pinaniniwalaan natin. Syempre, tinanggihan natin, hindi naman lahat tungkol sa pera. Hindi naman lahat. Kasi meron din kasing for example, bukod sa vlogging, meron din akong sa agency ko na social media management. So pag social media management ka, you handle the Facebook, nasa back-end ka, may clients ka. May political clients ka, may ano ka. So, where do you draw the line ba Kapag masama ba 'yon kapag when you handle the social media of the candidate? Yun nga yung sinasabi ko. Yun nga sasabihin ko parang, pero ganoon din 'yun parang social media ka lang din nung ng any other brands Kaya nga parang part ka nung team nung nung politiko na 'yon, na parang social media, or let's say ano bang tawag dun? Sabihin na natin na kasama ka dun sa team ng kasama ka dun sa team talaga, messaging niya kasama ka sa campaign team, kasama ka sa kasama ka sa campaign team diba? Yung campaign team naman bayad naman yun mahirapan namang mag-o-op. Kumbaga syempre 4 na buwan, araw-araw yan lang yung trabaho nila, may compensation sila. So what if parang siguro parang i-reveal nyo yung mga yung mga assets nyo sa social media, para at least you just complain, hindi ka na magsisinungaling, di ba? Meron na bang gumawa bukod kay Jason sa? Kasi parang may stigma pa kasi. Oo nga. May stigma pa na nagtuturuan ikaw bayaran. Ang mangyayari diyan, pauntian kayo, no? Ako wala akong binabayad. No? Parang badge of honor na walang diba? Walang binabayad. Pero kasi ako as someone na nasa inside or nasa din, narinig mo Narinig mo kung doon mo nga nalalaman kung sino yung Yung iba kasi yung parang flow ng pera, makikita mo flow ng pera dito. Merong galaw, mukhang tatakbo tong si ganito, ganun. At saka it's still something na kailangan pag-usapan, pagdebatihan kung where do you draw the line ba? Ano ba yung acceptable if you hire someone na ganyan, if you hire tingin ko ang isang magandang eto, we're just talking of our assets, hindi dito hindi, wala ako balak paano kala to, parang nagto-throw lang ako ng mga ideas. Kasi halimbawa, ginawa ng isang politiko yon, yung mga vloggers niya medyo magtitino
Kasi parang, teka, Ito pala, meron ako naisip na meron ako naisip na example. Bato ng Hindi, yung, di ba pinag-uusapan natin yung magde-declare yung vlogger kung binabayaran siya or hindi, di ba? Meron ako naisip kagad. Oh. Ito, pero baka medyo controversial. Si Boss MG. yun. Actually. Diba? Diba? Actually, na-vlog ko din yun. Sinabi ko din yun. Anong sabi niya? I am the highest paid vlogger. Gaganon siya. Pero ito yung, alam mo kung ano yung respond ko doon. Kasi, like for example, sa Manila, he's supporting Sam Versosa. So, ang tanong dyan, teka, highest paid vlogger ka nga, kaso parang nilalaglag mo naman yung principal mo. Oo nga. Kasi yun ang problema kasi Kaya nga, diba? papangit yung tingin dun sa I'm not accusing Sam Versosa of paying MG, pero umamin si MG, wala siyang pinangalanan, pero ano iisipin ng tao? Diba? Titingnan na kung sino ba yung nag-aano sa kanya. Pro admin si MG, tapos Sam Versosa, tapos a few others. Meron siyang mga pinopromote. O, may bayad ba lahat yan? O yung kalahati ba dyan may bayad? Yung si Sam wala. Nalalaglag yung it doesn't look well doon sa ang tawag dito sa kandidato that so medyo Kaya nga ang tingin kong mas okay na umamin yung kandidato. O ito yung hawak ko. 'Di ba? Ito yung team ko. Aminin niya binabayaran niya yung isa para siraan si ganun. Yun nga. So dahil siya amin na naninira siya kasi lalo na kung yun yung trabaho. Buti sana kung ang trabaho lang ng vlogger is to build up the candidate. Yun nga yung para din maiwasan yung mga kubag moves ng mga vlogger na walang ginawa kundi manira. Tingin ko medyo, kasi parang makakasama yun kung maninira. Pero diba? The thing is, hindi naman lahat ng naninira bayad eh. Oo nga. Kasi yung paninira, it does well for views. Kumikita ng malaki yung channel niya. So may ganun din eh. So mahirap mo din mahuli, matimbang kung bayad ba o hindi eh. So halimbawa, kung may mga vlogger na let's say, may kandidato ka, tapos may isang vlogger na naninira, na hindi maganda yung image, kumbaga parang basura yung content niya. Pero hindi siya kasama dun sa declared na assets mo ng vlogger, edi medyo absuelto ka dun. Pero yung mga declared mo na vlogger, medyo magtitinu yun kasi parang parang nagre-representa ka ng kumpanya. De-declare mo na nasa payroll mo. Oo, parang gano'n. Kasi pwede siguro, naka-payroll sa'yo, iba trabaho. Tapos nagkataon, nagbablog din. Kasi, for example, si ganitong kandidato, si governor ganito, kinuha niya ako bilang staff sa Kapitolyo. On the side, nagbablog ako. O pag yun siguro, baka di na masama. Pero bayad ako. Kasi sumasahod ako. Dahil empleyado ako nito si governor, malamang puro magaganda sasabihin ko dito. Oo. So, kasi okay pag ganun ba, okay na ba yun? Pero pag ang bayad sa yung vlogging lang, medyo may malaking stigma yung tao against that eh. Sa ngayon meron pa rin. Oo eh. Lalo na kung naninira ka, hindi talaga amin yan. Ang ko kasi, hindi ko syempre in a perfect world, maganda walang bayad na vlogger, 'di ba? Yun talaga yung the best. Kaso hindi yun ang mundo na ginagalawan natin eh. Meron talagang nagpapabayad, merong binabayaran, at merong naghahanap ng gusto nilang gamitin. Merong PR work, merong Oo, 'di ba? At saka siya, parang meron talagang mga opportunista eh. Yung iba nga nagpapapansin, titira para mapansin siya, para makuha siya, 'di ba? So it's part of the culture kasi. Hindi naman yan unique to vlogging eh. Kahit sa sorry to say, kahit sa tabloid, kahit sa television, kahit sa radyo. Kasi din eh, for example, kahit hindi direct na bayad eh, maglalagay ako, may kumpanya ako, maglalagay ako ng ads sa stasyon mo, puro maganda sabihin mo sa akin, puro, may ganun eh, may ganung indirect pero binibili mo pa rin eh. May kultura talagang ganun na pagdating sa eh. Ang matindi, nagbayad ka ng vlogger tapos walang maganda masabi sa'yo. No? Yun nga. Yun ang sayang pera. O kaya yung magbayad ka ng vlogger tapos ilalaglag ka. Oo nga. Yan ang problema. Hindi kasi ibig sabihin wala ka talagang ginawa na maganda. Walang masabi maganda yung yung vlogger mo eh. Kaya masalimuot na ang naisip ko usapin niyang bayaran na yan. Ang naisip ko kasi yung isa sa nakakapagpasira ng ng politika dito sa atin is aminin natin yung mga ibang vlogger na talagang walang ginawa kundi mamato ng putik at manira, 'di ba? Yun ang nila. Na parang yung iba
kagalang-galang pang presenta nila sa sarili nila, di ba? Pero nakikita mo din yan sa Amerika eh. Oo. Kasi na-weaponize talaga eh. Kaya nga. Paano how will you put that genie back in the bottle? Ano na eh. Pero nakita naman natin sa Facebook eh. Inalis lang yung algorithm sa politika, wala nang nagbabardagulan sa Facebook masyado sa politika. 'Di ba? Pansin mo 'yon. Ang politika sa atin sa TikTok nag-aaway. Yung Facebook kasi binaba niya yung algorithm ng politika. So hindi maski mga political vloggers hindi na nagpo-post sa Facebook, hindi na kumikita eh. Talaga? Tapos dahil hindi din mataas yung views kasi sinusuppress niya yung pagtungkol sa politika, hindi niya kinakalat. Hindi niya nilalagay sa mga Oo nga, no? Kaya pala tumina din sa... Kaya hindi na ganun ka-toxic sa Facebook. Kaya naman pala. Oo nga, So, yun talaga eh. Yung platform talaga yung mag-ano eh. Yung sa YouTube naman, echo chamber. No. Kaya hindi din ganun ka-toxic. Kasi, kung ako, pro-admin ako, ang manonood lang sa akin, puro pro-admin. Minsan may maliligaw na DDS. Pero sa TikTok kasi, kahit DDS, pink, ilalagay sa mukha mo lahat ng iba-ibang Kaya, that's the difference now sa mga platforms sa politika. Sa Facebook, wala, ang gumagalaw na lang yung mga main accounts ng mga senator, ng mga mga main accounts na lang gumagalaw. Sa YouTube, echo chambers kami. Kung nanonood ka ng Christian Esguerra, malamang pink opposition side ka. Echo chamber sa TikTok, doon talaga bardagulan. Okay. Yun talaga ang maraming nakakatakot pa diyan Ito pa yan. Kasi syempre nag-worry ka about sa vloggers. Tama naman, meron na mga umaabuso. Pero aabot din sa punto di na kailangan ng vloggers. Puro AI na. Yun ang problema. Oo. Kasi pag vlogger, pwede mong kasuhan ng cyber libel. O pag AI, sino kakasuhan mo? Ipapatrace mo yung gumawa ng AI o Yun ang meron nga mga AI na nagpa-podcast nag-uusap yung Kala mo totoo eh. Kala mo mga film na Alba, pinag-uusapan nila yung mga P-pop, 'di ba? Kala mo pinag-uusapan, no? So, dapat ready tayo sa ganun eh. Dapat ready tayo sa Mahirap eh. Sa akin ako ang stand ko sa politika is hindi ito, pinaka-basic ito parati ko sinasabi. Ang pinaka-basic na problema natin ngayon, maraming Pilipino kasi galit lang sa corruption pag di sila kasama eh. At the very heart of the So, kaya I support leaders like Vico Soto and yung mga anti-corruption talaga. Pero that's down the line pa eh. Siguro, in the meantime, let's make the most muna. Subukan muna nating paunlarin yung Kung hindi natin mapigilan ng buo yung corruption naman, yung kinikita naman dyan, yan din yung pinambabayad sa mga machinery na yan, sa mga na yan. Let's try to get the ball rolling lang, at least nga sa mga creative sector natin, sa technology sector natin, sa mga kung saang mga sectors tayo pwedeng umangat, tsaka dumami yung kita ng mga Pilipino. So I think yun lang pwede nating magawa sa ngayon. And yun nga, kung hindi nila si Sara sa this year, kung hindi nila magawa ng paraan, ma-impeach or 2028 it all boils down Tulfo Sara. Yun lang talaga yung maglalaban diyan. Sa current social media rin kasi natin, ang bilis gumawa ng kulto 'di ba? Yun pang isang tingin kong epekto talaga, nakakabilis Hindi naman yung cult following, hindi din siya ganun kadali gawin. Mahirap din it takes a unique charisma nung sabagay. Tama nung leader. Mahirap din. Kasi hindi lahat ng politiko, hindi lahat ng porket may pera kayang gumawa ng It's something na nandun sa tao mismo eh. Diba? Mga Tulfo, bakit ganun kadami yung mga kasi yung style nila, yung nila. Tapos yung kung paano sila magsalita, kung paano sila So may nga no. Doon sa person din. It's not something na parang pwede mong gawin in an instant. Mahirap.